At para mabigyan tayo ng mas malawak na perspektibo sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Sir Astro Del Castillo, isang ekonomista. Magandang gabi po Sir Astro, si Ryan Prettel kasama natin si Clazel Pardilla ng PTV. Magandang hapon, Ryan. Magandang hapon, Clazel. Opo, Magandang sir. hapon ito sa ating mga kababayan. Opo. Sir, unang-una po, gaano po ba kahalaga itong katatapos lamang na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan at paano ba ito dapat tinitingnan ng mga Pilipino, sir? Well, itong pagbibisita ng ating Pangulo ay mahalaga talaga no, para makahikayat ng dagdag na pamumuhunan ang bansang Hapon sa atin. No? At ito din ay mapapalakas ang relasyon natin iba't ibang aspeto, no? Lalo na para sa ekonomiya, sa depensa at security needs ng hindi lang ng ating bansa at sa bansang Hapon na din, no? Itong pagbisita na to ay makakatulong din na mabalik ang investor confidence sa ating bansa, lalo na kung mas tututukan natin ang ease of doing business, mapababa ang presyo or cost of doing business at matutukan talaga ekonomiya at hindi politika. Opo. Sir Astro, gaano po ka-importante lalo na tayo po ay nakaranas ng epekto ng krisis dyan po sa Middle East? Yes, ang laki ng epekto, no? Nakita niyo naman, tumaas ang presyo ng bilihin, tumaas ang inflation, at humina ang ating ekonomiya, bumagal, no? So talagang kailangan talagang pag-usapan to at pag-isipan na maayos ng ating gobyerno, no? Kaakibat do ito ang pribadong sektor dapat, no? At lalo na ang mamayan para naman malampasin natin itong mga krisis na ito. Sir Astro, siguro yung kadalasang tanong ng publiko, kailan ba mararamdaman? Lalo pat alam naman natin na maraming kasunduan ang napirmahan sa naging pagbisita nga ni Pangulong Marcos dyan sa Japan. Kailan mararamdaman ng mga Pilipinong epekto nito, Sir Astro? Yes, well, narinig natin na around 210 billion pesos from Japanese companies and around $13 billion, if I'm correct, na development financing and commitment ng Japanese government. No? So malaki ito. Itong commitment ng gobyernong Hapon ay dagdag investments talaga sa ating bansa at makakabigay ng trabaho at kita para sa ating mamayan at dagdag sigla sa ating ekonomiya. No? So the Japanese commitment of the Japanese government to our energy, infra, and defense needs will already be a big help to our country as well. No? Pero again, we should put our house in order, no? Focusing on the ease of doing business and focusing on the economy. Pero kailan mararamdaman? Ano ba yung talagang mararamdaman agad? No? Yung mararamdaman agad, well, it will definitely boost immediately investor confidence. No? Sana. And it also help accelerate the existing projects that we have with Japan, no? Like the railway projects that we have with them now. No? So yung agreement na yun, also pala yung agreement between the private sector and Japanese businesses during the visit will help generate not only investments but also trigger job creation. So yung mga immediate na projects na andyan na pag-agreehan na between our two governments and also the private sector, this will eventually trigger job creation. Opo, Sir Astro, nakafocus din po yung mga Japanese companies sa expansion ng paggawa ng mga vessel. Pareho po ba yung nakikita niyong pananaw doon sa tingin ni Pangulong Marcos na posibleng umarangkada pa yung ship building industry po natin? Yes. So, napaka-importante yan. No? Napakahalaga ng ating ship building industry, ng shipping industry actually as a whole. No? Matagal na naming pinaglalaban yan sa pribadong sektor, sa akademiya, no? Considering that we're an island nation, ang dami nating mga islands pati na pagpamalakas natin yung shipbuilding na yan, ang shipping industry, malaking tulong yan sa ekonomiya, sa pagdadala ng ating mga kababayan, pagdadala ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa. It will also help to the lowering of cost of doing business. So maganda yan. Opo, Sir Astro, itinuturing na makasaysayan itong mga event na dinalohan ni Pangulong Marcos dahil una, siya yung ikalawang world leader na binuksan yung Imperial Palace po para sa kanya na imbitahan, ano? At humarap din siya dun sa National Diet. Ano po yung nakikita niyong kahulugan nito para sa liderato ng administrasyon? Gaano po kalaki yung tiwala nila kay Pangulong Marcos para ipagkatiwala yung mga ganitong pribilehiyo? Well, sa kadahilanan na yan, talagang seryoso ang
bansang Hapon, ang imperial family, no, sa pagkakarelasyon sa ating pangulo at sa ating gobyerno, no. Ito talaga ay important rin considering that it will help attract other investments, no. Itong kumpiyansa na ito will hopefully magnet also other investments and additional confidence to our country, no. Kasi bihira nga 'to nangyayari sa isang presidente, sa isang gobyerno. Sir Astro, sorry, lihis lang ako ng konti kasi may lumalabas na projection yung Bangko Sentral na pwedeng lumampas ng 7% yung inflation. Sa tingin niyo po ba ay posible ito? Sir? Well, posible pa rin ito dahil hindi pa din tapos ang kaguluhan sa Middle East, no? Until the oil problems are not solved, we may see prices of goods and services still going up, no? Kaya kailangan talaga ito harapin ng maayos ng ating gobyerno para di na lumala pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sir, ang pinaka-apektado po kasi sa tuwing bumibilis ang inflation ay yung tinatawag nating bottom 30% ay yung mga pinakamahirap. At sa ngayon po ay nagbibigay na ng ayuda ang administrasyon. Ano pa po yung nakikita niyong pwedeng gawin para maibsan po itong inflation at paghihirap ng mga Pilipino na tinamaan nga po nitong sobrang mahal na presyo ng langis? Oo. So, dapat palakasin pa rin natin ang crisis system, no? Hinarap natin ang crisis sa oil crisis. Last year, nag-umpisa na yung kaguluhan sa governance, no, dahil doon sa so-called DPWH problems, no. Ngayon, hinaharap natin talaga yung problema rin sa El Nino. So, kailangan talaga palakasin ang ating crisis system, no, at mabilis ang aksyon. Yung mga napag-usapan na solusyon ay dapat bilisan implement, no. Yan dapat ang maging priority, no, para talagang maprotektahan ang ating ekonomiya. Tutukan ang micro, small and medium enterprises at middle class, no, dahil importante ito at malaki ang role nila sa ating ekonomiya. For now, medyo hindi pa yata natutukan ng maayos, no. So, iwasan natin na maging K-shape ang economy, no, wherein the rich gets richer and the poor gets poorer. So, we really need to prioritize economics rather than politics. Sir Astro, panghuling tanong na lamang po, pero sa tingin niyo po ba, kumusta yung kondisyon ng ating ekonomiya sa kabuuan at present po, Sir Astro? Well, umuusad pa naman ng maayos ang ating ekonomiya. Yun nga lang, no? Sa ngayon, ang bigat talaga ng ating naharap. Dahil sa kasulukuyan na krisis, sa langis, sa El Nino, at krisis din sa politika, no? Mataas ang ating inflation last month at bumagal ang ating ekonomiya nung nakaraang first quarter, no? So dapat lang talaga, kailangan talagang harapin na natin ng tama ng ating gobyerno, patulong ang pribadong sektor at ng ating mamamayan, itong mga krisis na ito, no? Better if we really focus on all our efforts on our economy, no? I do hope our elected leaders and other leaders can be a voice in the wilderness. Let us all help calm the emotions of everyone, no? And just be more focused on the needs of our economy rather than politics. We can I think we can always bring back the glory days of our nation, no? Sana mangyari at kayanin po natin. Alright, maraming salamat po, Sir Astro del Castillo, sa oras at magandang gabi po.